Ang kakulangan sa tubig ay matagal ng krisis sa buong Middle East noon pa man, at maging sa ibang panig ng mundo ay nararanasan na rin ito. Ang US intelligence community ay tinitignan na ang kakulangan sa tubig sa isang lugar o bansa ay isang major national security risk. Dahil sa kakulangan sa tubig, ito ang nag-trigger sa civil war sa Syria. Hindi lang yun, ito rin ang dahilan kung bakit maraming mga Africans ang nag-migrate sa Europa dahil kulang na kulang ng tubig sa bansa nila. Pero alam nyo ba na nagkaroon ng solusyon sa problemang ito? Ang kakulangan sa tubig ay hindi lang problema noon sa Middle East dahil maging sa ibang panig ng mundo ay dumaranas ng krisis na ito. Pero alam nyo ba na ang solusyon sa kakulangan sa tubig ay na-discover sa napakaliit na tuyot na bansa? Ang bansang ito ay 60% ay disyerto at ito ang Israel. Anong meron sa Israel? Bakit mula sa pagiging tuyot na lugar nito ay sa isang iglap ay magiging world's water superpower? Samantalang noon, ang water level ng reservoir na naiipon sa tubig ulan ay sobrang bumaba na talaga sa lugar na to. Kumbaga ito lang talaga ang source ng tubig lalo na sa mga sakahan. Ang supply ng tubig sa mga taniman ay hindi na naging sapat para mabuhay pa ang mga ito. Tapos ang source of water sa iba't ibang bahagi ng Israel ay sinalanta ng tagtuyot. Ang water level sa Sea of Galilee ay mabilis na bumaba. Halos 1/3 ng water supply ng buong Israel ay nanggagaling dito. Tapos ang Jordan River pa unti-unting natutuyo at halos naging maputik na. Kaya nung panahong unti-unti nang natutuyot ang Israel, ang mga sakahan at taniman ay namatay na dahil sa kakulangan sa tubig. Kung ang krisis na ito ay nagpatuloy sa Israel, malamang mauuwi talaga ito sa peligro. Actually, naglabas pa nga ng ads ang Israeli Water Authority na naghihikayat sa buong mamamayan ng Israel na mag-save ng tubig. Ang Israel ngayon ay naging world's water superpower. Pero papaano nangyari yun? Ito ang ginawang hakbang ng Israel. Una, ang pag-reuse ng wastewater. Alam nyo ba na 90% ng wastewater sa Israel ngayon ay tinitreat for reuse? Tulad na lang ng tinatawag na sewage treatment. Madalas, ginagamit ito para sa agricultural irrigation. Dito rin nauso ang tinatawag na drip irrigation na malaki ang natitipid na tubig sa mga sakahan. Pangalawa, ito yung tinatawag na seawater desalination. Ang seawater desalination ay pinauso ng Israel. Ang purpose ng desalination ay may alis ang asin sa tubig dagat. Ito ay para magamit para sa inuming tubig. Ang presyo nito ay talagang abot kaya para sa mga consumers sa Israel. Sa ngayon, ang Israel ay merong 5 nakatayo na malalaking planta ng desalination sa kahabaan ng Mediterranean coast na nagpo-provide ngayon ng equivalent 80% na tubig sa bawat mamamayan ng Israel. Sa ibang bansa tulad dito sa Pilipinas, maraming nasasayang na tubig kada taon dahil sa mga tubo na may tagas. Pero ang Israel ay nag-develop ng technology na nalalaman agad at nadedetect kung saan ang may tagas sa tubo. Kaya naayos ito agad-agad. Hindi lang ito nakatipid sa tubig, kundi nakakatipid din ito sa water bills ng mga consumers. Sa Israel, ang pagiging obsessed nito sa tubig ay hindi na bago. Katunayan, ang salitang water ay 600 times na binanggit sa Hebrew Bible. At parte na sa ritual ng mga Hudyo sa kanilang tradisyon ang araw-araw na panalangin para lang umulan sa lupain ng Israel. Kaya ngayon, dahil sa masaganang tubig na meron ng Israel, hindi lang nito nasusuplayan ng prutas at gulay ang sariling mamamayan sa buong bansa, kundi nakakapag-export pa ito ng billion of dollars na halaga ng produkto sa iba't ibang dako ng mundo. Alam nyo ba na 4 na taon mula ngayon, sa taong 2025, inestima ng mga eksperto na 2/3 ng buong mundo ay hindi na makaka-access ng malinis na inuming tubig. Kung iisipin, nakakabahala nga ito. Pero alam nyo ba na bago pa sumapit ang panahong yun, meron ng solusyon ang Israel dito.
Ito ay sa pamamagitan ng technology ng water gen na kung saan ang hangin ay kayang gawing inuming tubig. So paano nangyari yun? So ganito ang proseso nito. Ang technology na ito ay nagsisimula sa pagkuha ng humidity mula sa hangin. Dadaan nito sa air filter para hindi masama ang dumi at ibang particles para masigurado na malinis na hangin ang papasok sa system. Ang tubig na mapoproduce ay didiretso sa buffer tank at dadaan sa proseso ng water filtration. Matapos dumaan sa filtration, didiretso ito sa water storage sa built-in reservoir at lalabas na ito sa gripo at pwede nang inumin. So isa ito sa imbensyon ng Israel. Sa kabila ng iba't ibang issue sa pagitan ng Israel at Palestinian state at iba pang mga katabing Arab countries, ang Israel ay willing i-share ang malinis na tubig na napoproduce nila mula sa desalination plant patungo sa mga kapitbahay nitong bansa tulad ng Palestinian state, at maging sa bansang Jordan ay willing ang Israel na padaluin sa kanilang tubig na ito. Tumugon naman ang Palestinian state sa mukahing ito ng Israel na willing din silang may pag-usap at may pag-cooperate patungkol sa tubig sa Israel. Kaya ngayon, hindi na kailanman magiging problema sa Israel ang tubig. Kaya nga kung ang Israel ay nagawa ito, siguradong magagawa rin ito ng mga kapitbahay nitong bansa sa Middle East. Ang kakulangan sa tubig ay matagal ng krisis sa buong Middle East noon pa man, at maging sa ibang panig ng mundo ay nararanasan na rin ito. Ang US intelligence community ay tinitignan na ang kakulangan sa tubig sa isang lugar o bansa ay isang major national security risk. Dahil sa kakulangan sa tubig, ito ang nag-trigger sa civil war sa Syria. Hindi lang yun, ito rin ang dahilan kung bakit maraming mga Africans ang nag-migrate sa Europa dahil kulang na kulang ng tubig sa bansa nila. Pero alam nyo ba na nagkaroon ng solusyon sa problemang ito? Ang kakulangan sa tubig ay hindi lang problema noon sa Middle East, dahil maging sa ibang panig ng mundo ay dumaranas ng krisis na ito. Pero alam nyo ba na ang solusyon sa kakulangan sa tubig ay na-discover sa napakaliit na tuyot na bansa? Ang bansang ito ay 60% ay disyerto, at ito ang Israel. Anong meron sa Israel? Bakit mula sa pagiging tuyot na lugar nito ay sa isang iglap ay magiging world's water superpower? Samantalang noon, ang water level ng reservoir na naiipon sa tubig ulan ay sobrang bumaba na talaga sa lugar na to. Kumbaga ito lang talaga ang source ng tubig, lalo na sa mga sakahan. Ang supply ng tubig sa mga taniman ay hindi na naging sapat para mabuhay pa ang mga ito. Tapos ang source of water sa iba't ibang bahagi ng Israel ay sinalanta ng tagtuyot. Ang water level sa Sea of Galilee ay mabilis na bumaba. Halos 1/3 ng water supply ng buong Israel ay nanggagaling dito. Tapos ang Jordan River pa unti-unting natutuyo at halos naging maputik na. Kaya nung panahong unti-unti nang natutuyot ang Israel, ang mga sakahan at taniman ay namatay na dahil sa kakulangan sa tubig. Kung ang krisis na ito ay nagpatuloy sa Israel, malamang mauuwi talaga ito sa peligro. Actually, naglabas pa nga ng ads ang Israeli Water Authority na naghihikayat sa buong mamamayan ng Israel na mag-save ng tubig. Ang Israel ngayon ay naging world's water superpower. Pero papaano nangyari yun? Ito ang ginawang hakbang ng Israel. Una, ang pag-reuse ng wastewater. Alam nyo ba na 90% ng wastewater sa Israel ngayon ay tinitreat for reuse? Tulad na lang ng tinatawag na sewage treatment. Madalas, ginagamit ito para sa agricultural irrigation. Dito rin nauso ang tinatawag na drip irrigation na malaki ang natitipid na tubig sa mga sakahan. Pangalawa, ito yung tinatawag na seawater desalination. Ang seawater desalination ay pinauso ng Israel. Ang purpose ng desalination ay maialis ang asin sa tubig dagat. Ito ay para magamit para sa inuming tubig. Ang presyo nito ay talagang abot kaya para sa mga consumer sa Israel. Sa ngayon,
Ang Israel ay merong 5 nakatayo na malalaking planta ng desalination sa kahabaan ng Mediterranean coast na nagpo-provide ngayon ng equivalent 80% na tubig sa bawat mamamayan ng Israel. Sa ibang bansa tulad dito sa Pilipinas, maraming nasasayang na tubig kada taon dahil sa mga tubo na may tagas. Pero ang Israel ay nag-develop ng technology na nalalaman agad at nadedetect kung saan ang may tagas sa tubo. Kaya naayos ito agad-agad. Hindi lang ito nakakatipid sa tubig, kundi nakakatipid din ito sa water bills ng mga consumers. Sa Israel, ang pagiging obsessed nito sa tubig ay hindi na bago. Katunayan, ang salitang water ay 600 times na binanggit sa Hebrew Bible. At parte na sa ritual ng mga Hudyo sa kanilang tradisyon ang araw-araw na panalangin para lang umulan sa lupain ng Israel. Kaya ngayon, dahil sa masaganang tubig na meron ng Israel, hindi lang nito nasusuplayan ng prutas at gulay ang sariling mamamayan sa buong bansa, kundi nakakapag-export pa ito ng billion of dollars na halaga ng produkto sa iba't ibang dako ng mundo. Alam nyo ba na 4 na taon mula ngayon, sa taong 2025, inestima ng mga eksperto na 2/3 ng buong mundo ay hindi na makaka-access ng malinis na inuming tubig. Kung iisipin, nakakabahala nga ito. Pero alam nyo ba na bago pa sumapit ang panahong yun, meron ng solusyon ang Israel dito. Ito ay sa pamamagitan ng technology ng water gen, na kung saan ang hangin ay kayang gawing inuming tubig. So paano nangyari yun? So ganito ang proseso nito. Ang technology na ito ay nagsisimula sa pagkuha ng humidity mula sa hangin. Dadaan nito sa air filter para hindi masama ang dumi at ibang particles, para masigurado na malinis na hangin ang papasok sa system. Ang tubig na mapoproduce ay didiretso sa buffer tank at dadaan sa proseso ng water filtration. Matapos dumaan sa filtration, didiretso ito sa water storage sa built-in reservoir at lalabas na ito sa gripo at pwede nang inumin. So isa ito sa imbensyon ng Israel. Sa kabila ng iba't ibang issue sa pagitan ng Israel at Palestinian State at iba pang mga katabing Arab countries, ang Israel ay willing i-share ang malinis na tubig na napoproduce nila mula sa desalination plant patungo sa mga kapitbahay nitong bansa tulad ng Palestinian State, at maging sa bansang Jordan ay willing ang Israel na padaluin sa kanilang tubig na ito. Tumugon naman ang Palestinian State sa mukahing ito ng Israel na willing din silang may pag-usap at may pag-cooperate patungkol sa tubig sa Israel. Kaya ngayon, hindi na kailanman magiging problema sa Israel ang tubig. Kaya nga kung ang Israel ay nagawa ito, siguradong magagawa rin ito ng mga kapitbahay nitong bansa sa Middle East